Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Lalo pang lumakas at bumilis ang bagyong Odette na nagbabanta sa dulong hilagang Luzon. Nakataas na po hanggang signal number 4. Babala ng bagyo bilang 4. Makibalita po tayo mula sa ating resident meteorologist, ang ating ekspertong totoo, si Ginoong Nathaniel Cruz. Mang Tani. Mel, Mike, dahil nga sa bagyong Odette, nakataas ang storm signal number 4 dyan sa mga isla ng Batanes. Dapat po I am ready ang mga nakatira sa lugar na ito sa isang lubhang mapaminsalang bagyo. Signal number 3 naman sa mga isla ng Calayan at Babuyan. At asahan na po ang hangin aabot sa 101 hanggang 185 kilometers per hour sa loob po ng mga susunod na oras. Nakataas naman ang signal number 2 sa Cagayan, Apayao at Ilocos Norte at signal number 1 naman sa mga probinsya ng Abra, Kalinga, Apayao, Isabela, Northern Aurora, Quirino, Nueva Vizcaya, Benguet, La Union, Ilocos Sur, Mountain Province at Ifugao. Sa taya ng Pag-asa, huling namataan ang mata ng bagyong si Odette sa layong 220 kilometers dyan sa may silangan ng Basco, Batanes. At taglay nito ngayon ang napakalakas na hangin umaabot sa 205 kilometers per hour malapit sa gitna at bugsong aabot naman ng 240 kilometers per hour. Kumikilos ang bagyo pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 19 kilometers per hour. At sa storm track ng Pag-asa at Weather Central, ang extreme northern Luzon nga po ang makararanas ng matinding hagupit ng bagyo. Bagamat hindi ito inaasahang maglalandfall, ay ramdam pa rin po ang hagupit nito dahil malapit lamang yung sentro nitong bagyo dyan sa kalupaan ng extreme northern Luzon. Linggo ng umaga, inaasahang lalabas na ang bagyong Odette dito sa Philippine Area of Responsibility. Pero habang nasa loob po ng PAR ng bagyo, asahan ng paglakas ng hanging habagat. Ang lakas niyan, Mang Tani, babala ng bagyo bilang 4, storm signal number 4. Mararamdaman ba hanggang dito sa Metro Manila ang epekto ng bagyong Odette na yan? Sa makatwid, magiging maulan ba itong weekend na ito para sa mga taga Metro Manila? Mang Tani. Mike, dahil nga sa posisyon itong bagyo na nandito sa may northern part ng PAR, ay ito yung tamang-tamang posisyon para hatakin ito, yung hanging habagat. Ito yung wind map natin para bukas at magtutuloy-tuloy yung paghatak ng bagyong si Odette. Kahit na nasa labas siya ng Philippine Area of Responsibility, tuloy-tuloy yung malakas na hanging habagat dito sa Luzon at sa Visayas. Kaya nga ngayong weekend, magiging maulan, mahangin at maulap sa malaking bahagi ng bansa, lalo na dyan sa kanlurang bahagi. At sa datos ng Weather Central, Mike, dito sa Metro Manila, may mga pag-ulang inaasahan tayong maghapon yan, Sabado at Linggo. Kaya huwag pong kalimutan mga kapuso ang inyong mga panangga sa ulan. Magiging maulan din sa malaking bahagi ng Luzon ngayong weekend. Dama po ang epekto ng bagyo sa mga lugar na mayroong signal katulad dyan sa Tugigaraw, Lawag, dyan sa may Dagupan, habang ang hanging habagat naman po ang mararamdaman sa iba pang bahagi ng Luzon, lalong-lalo na dyan sa kanlurang bahagi. Mararamdaman din ang hanging habagat sa Visayas, lalo na sa kanlurang bahagi, tulad po dyan sa may Tagbilaran, maging sa ibang bahagi ng Visayas makakaranasin ng mga pagulan. Mahihinang ulan at bahagyang maulap na papawirin naman ng iiral sa malaking bahagi ng Mindanao tulad dyan sa Surigao at dito po sa may Kidapawan, Tagum, lalong-lalo na pagdating ng Linggo. Samantala, nakataas pa rin ang gale warning ng Pag-asa dyan sa eastern seaboards of Central at Southern Luzon at sa buong Visayas at sa western seaboard ng Southern Luzon. Kaya pinapayuhan ang mga gumagamit ng maliliit na sakyang pandagat na iwasan mo ng pumalaot dito. Mike? Malakas sa bagyo ito. Maraming pong salamat, Mang Tani.